naabay sa trip sa New York. Nung kauna-unahang trip sa New York ni Presidente at saka ni Lam, merong isang Pilipino na kasama sila na di umano ay wanted. Ewan ko kung nakuha nyo rin yung kanyang expose na ganito, no? Pero itong Pilipinong ito daw ay wanted para sa pangangalakal ng pinagbabawal na gamot. Hindi lang pala sa Pilipinas, abay pati sa Australia. So ang tanong na marami, bakit napakalapit doon sa larawan na yon itong taong ito kay Presidente at kay PBBM at kay Lam doon sa New York? Ang sabi nga ni Attorney Trixie Angeles, oy, alam ko yung picture na yan, nasa likod lang ako, no? Nakita ko yan. Natatandaan ko yan kung kailan kinuha yung picture na yan. At kung makikita mo yung picture na yon, ang akala ko nga para siyang PSG kasi malapit siya at siya parang meron siyang position na parang confident siya na naroroon siya, no? So ang tanong, anong ginagawa na isang drug trader sa tabi ng presidente at ng first lady sa New York? Number one. Number two, baka naman sumakay pa yan sa Presidential Flight 001 papunta ng New York. Baka tayo pa nagbayad ng kanyang pamasahe. Sino siya? Anong relasyon niya sa presidente at kay first lady? At tayo pa ba ang nagbayad ng kanyang pamasahe at ng hotel? Samantalang siya pala ay may mga kasong hinaharap para sa pangangalakal ng droga, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na sa Australia pa. So talaga ngayon po mga partners, no, ang inaantay natin ay ang kasagutan ng presidente. Minsan lang siya nagsalita tungkol dito sa paratang na siya ay nagpupulburon, no? At ang sabi niya, I will not dignify that with an answer. Pero alam nyo, bagamat hindi naman ito hukuman, ito'y court of public opinion, anong epekto? Ano yung importansya ng dokumento ni Maharlika? Well, unang-una, kinocorroborate yung sinabi ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na meron nga siyang nakitang ebidensya galing sa PIDEA na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang ating presidente. So, ang kulang na lang, pakita itong dokumentong ito kay Presidente Duterte at ikumpirma ni Presidente Duterte kung ito nga yung dokumento na pinakita sa kanya ng PIDEA. Pangalawa, kung meron kasing usok may apoy, di ba? Sinasabi nila, when there's smoke, there's fire. So ngayon, may mga decision kasi si Presidente na hindi ko maintindihan. For instance, itong pagpapalakadkad, yung pagkakaladkad sa atin sa gyera sa China, na since sa mulat-mula sa panahon ng 1400, napakatindi naman ng ating pagkakaibigan. Bakit nagkakaroon ng ganitong hindi maintindihan na desisyon? Nasa tamang isipan ba ang ating presidente? At ngayong may mga paratang na gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot, baka naman tayo makaladkad sa gera habang nasa impluensya na pinagbabawal na gamot ng presidente. Hindi ko sinasabi na yan nga po ang katotohanan. Pero nakasaad sa saligang batas na meron tayong karapatan sa impormasyon sa mga bagay-bagay na makaka-apekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At siyempre, yung desisyon ng presidente na wala sa tamang isipan na po pwedeng magresulta sa giyera at pagkamatay ng napakaraming Pilipino, yan po ay isang bagay na nakaka-apekto sa ating pang-araw-araw na buhay. So I think the president has to come clean. Hindi po pwedeng ilihis ang issue. Kahit anong gawin niya na problema ang West Philippine Sea, yung gutom pa rin ng tao ang mararamdaman. At ang malalaman talaga nila, ang tunay na problema ng taong bayan, yung kahirapan, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, yung kakulungan ng trabaho at yung mababang mga sweldo. No? At in the end, wag naman sana na para makalimutan lang ang tunay na mga issue at kasama na nga yan, yung issue ng pulburon, kakalad ka rin niya tayo lahat sa aberya. Attorney, isa din po sa mga napansin, balikan lang natin yung dokumento na inilabas ni Maharlika, yung walang control number. Gaano ba kalaga na may control number yung isang dokumento para malaman na yan ay original o lehitimo? Well, alam niyo po, pati sa hukuman, wala namang mga control number. Ang meron lang siguro case number. Kung search warrant number, no? So, hindi ko maintindihan kung ano yung importansya ng control number kasi nga sa rules of court, kapag dokumento pinag-uusapan, kinakailangan ipresenta lang ang original at ipresenta yung tao na pumirma para i-identify niya na pirma ko nga yan. So yun lang po kinakailangan sa paper documents, no? So ang sa akin naman is napaka-defensive naman PIDEA.
Ulang-una, sila ba yung mga nakaposisyon sa PIDEA ng panahon? Di umano itong dokumentong to ay ginawa. 2012, kung hindi ako nagkakamali itong dokumentong ito, no? So ang dapat mga nagsasalita, yung mga nakaposisyon sa PIDEA noong 2012. Napakatagal na panahon na rin yan, no? Mahigit 10 taon na yan, 12 taon nang nakakalipas, no? At hindi natin alam, baka namang wala namang kamuwang-muwang yung mga PIDEA na nagsasalita ngayon, no? Kung ikukumpira mo doon sa mga PIDEA na naroon talaga sa katungkulan nila noong 2012. Pero alam nyo, pagtutugma ito sa sinabi ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang sabi niya, nung siya ay mayor, 2012, mayor naman si Presidente, pinakitaan siya ng ebidensya. Ibig sabihin, dokumento ito na nagpapakita na yun nga po na gumagamit ng pinagbabawal na droga. Ito naman po ay talagang kumbaga operation para hulihin on the act. Naudlot nga lang. Bagamat tinago ni Maharlika yung pirma ng tao, tama lang yun ha. Kasi alam nyo, yung taong yun ngayon ang magpapatunay sa authenticity ng dokumentong ito. Abay kung nais itago ang katotohanan, ang gagawin nilang dyan, gugurgurin siya. Alam mo, napakagaling to si Maharlika, no? Siya ang responsable sa pagkakaroon ng mga bagong mga salita gaya ng gurgor. Ngayon, alam ng tao na kung ano ibig sabihin ng gurgor. So kinakailangan talagang itago kung sino yung taong yan. Dahil yung mga tao na gustong itago ang katotohanan, ay nako, baka matepok yung taong yan. So ngayon, ang dapat sa PIDEA ay magkaroon sila ng transparency. Tignan nila. Siguro dapat makipagtulungan. O di naman kaya si Maharlika na makipagtulungan na sino yung taong yun. Hanapin na natin kung sino yung taong yun. Hindi naman kinakailangan otoridad pa maghanap dun sa taong yun. Pero may nakapirma dyan na taga-PIDEA, so madali natin malaman kung sino yung taong yan at panindigan niya kung pirma nga niya o lagda nga niya yung nandoon sa dokumento. May paliwanag naman si Maharlika doon sa tanong ni partner Jade kung mahalaga ba yung control, bakit walang control number. Ang sabi niya, during kasi na isinubmit yan para sa operation, kasi parang ano yun bago mag-operate, kumbaga hindi talaga nakapag-operate kasi hinarang na. Kung naituloy yung mismong operasyon, malalagyan daw yan ng control number. Kaso nga lang, nung sinabit pa siguro yan, nabasa ng hindi binigyan ng go signal, kaya walang naging control number. At kung pagbabasehan mo naman yung pahayag ng PIDEA, ang sinabi naman doon na mga operation. Hindi nga natuloy yung operation. Kasi nga, hinarangan na. So, yun ang mga sinasabi ng dalawang panig attorney. Well, ewan ko kung minabanggit si Maharlika kasi pagya ko lang nakita yung interview nyo, no? Atat na atat nga ako sumali doon sa usapin. Atat na atat din kayo makipag-usap sa kanya. Alam mo, tayo lang atang nagpakita ng interview kay Maharlika. Tayo lang sa periodiko ang pumansin dyan. Pansinin nyo, ang mainstream media, tahimik. Samantalang, newsworthy ito, no? Newsworthy ito dahil ordinaryong dokumento ito na po pwedeng mapatunayan. Hindi ko pa sinasabi na napatunayan na yan. Pero napakadali patunayan yan. At kapag yan ay katotohanan, ay talagang sa akin, yan ang mag-i-explain sa mga desisyon na hindi ko maintindihan na ginagawa ng ating presidente. Lalong-lalo na yung kanyang propensity na balentong ng balentong, walang consistency sa kanyang mga pulisiya na sinasabi. Well, ewan ko kung nabanggit ni Maharlika kung sino ang pumarang. Pero ito matter of fact lang. Yung mga pagkakataon na yon, alam natin na ang unang ginang ay kapartner ng dating executive secretary mismo ni Presidente Noynoy Aquino na nakaupo noong 2012. Alam natin na nagkaroon ng gusot sa kanilang relasyon dahil nga dun sa vice presidential elections ng 2016 na maging katunggali sila. Pero ang balita ko nga pala mga partners, sabi ng aking mga balita, ang ating mga marites, balikan na raw sila ngayon. Friends na sila uli. At syempre, pag ikaw na may naging law partner at ako naman ay 34 years na rin nagpa-practice at nagkaroon ng mga law partners, matindi talaga yung samahan na yan. No? So hindi ko lang alam kung sino talaga yung tao na nagpapigil ng raid. Pero definitely, hindi ko alam kung senador noon ang ating presidente. Alam niyo ba kung senador siya noong 2012? Search natin kasi 2013 siya tumakbo bilang pangalawang pangulo.
2016 elections yun, di ba? 2016 siya. So, 2016 elections. So, mukhang senador siya noon, no? Kasi nag-serve siya short term as senator. So, kung 2016, siya ay tumakbo noong 2010 at siya ay naging senador ng mga panahon na yun. So anyway, baka may impluwensya rin siyempre isang nakaupong senador at siyempre malapit din ang kanyang pamilya doon sa dating nakaupo na executive secretary. No? So yun po ang mga dapat ngayon, ang sinasabi ko, hindi naman dapat paniwalaan kaagad-agaran. Siyempre, kinakailangan dumaan sa proseso para makita ang katotohanan. Pero hindi po pwedeng manahimik ang presidente ngayon. Hindi talaga po pwede. Kinakailangan na siyang mag-deny or mag-explain. Pero attorney, lumalakas dahil nga dito sa pagkakalabas nitong mga dokumentong ito, lumalakas yung panawagan na dapat magpa-drug test na ang Pangulo. Napakahirap ba magpa-drug test, attorney? Hindi kasi ginawa naman yan minsan di ba nung siya ay naging kandidato, ginawa naman niya yung drug test. At dahil may ugong-ugong nangyari ng mga panahon na yun. Pero ngayon, mas importanteng magpa-drug test, no? At kung talagang gusto niyang matigil na itong issue nito, dapat ang drug test sa pamamagitan ng buhok. Kasi ang pagkakaintindi ko, ang pulburon madaling mawala sa bloodstream. Pero yan ay nananatili sa buhok. Para lang once and for all, matigil na itong mga ugong-ugong. Hindi mo kasi po pwede mabaliwala ang mga sinasabi ni Maharlika kasi alam ng lahat, sa mulat-mula, siya ang pinakamalapit na loyalist vlogger kay PBBM. Alam ko yan nung ako ay presidential spokesperson at alam ko talaga yan. At lahat ng tao alam yan. No? Kaya nga minsan, dapat siguro sabihin na talaga ni Maharlika anong nangyari sa kanila at biglang nawala siya ng diskurso. Nagkaroon siya ng diskurso dito sa matagalan niyang tinataguyod na PBBM. Attorney, pakinggan muna natin yung komento naman ng isa sa mga alter ego ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay naman sa pagkakasangkot ng huli sa issue ng illegal na droga. Naritong report ni MJ Mondihar. Nasanay ang buong mundo na magpalabas ng prank kundi kaya magbiro tuwing Abril 1 o mas kilala sa buong mundo bilang April Fool's Day. Pero ang political vlogger na si Maharlika hindi mabiro kahit April Fool's Day matapos magpalabas ng 2 dokumentong nag-uugnay sa presidente ng Pilipinas sa paggamit ng iligal na droga. May tatak na confidential at logo ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga ito. At ang target ng drug operation batay sa dokumento na may petsang March 11, 2012 ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nauna nang itinanggi ng PDEA ang authenticity ng mga dokumento at binalaan ng publiko na maaaring makagawa o makapag-reproduce ng mga dokumento ng gobyerno gamit ang AI o Artificial Intelligence. Kung si Interior Secretary Benher Abalos naman ang tatanungin, fake news na laman ng mga dokumento. Well, ganito lang. Huwag naman tayo maniniwala sa mga fake news, no? No less than PDEA nagsabi na hindi totoo ito. Kuminsan, it's so unfair. Alam mo, right now, ang daming lumalabas, no? Kahit nga raw siya ay biktima ng fake news dahil minsan na rin siyang nadali ng identity theft. Kaya nga, ito lang sa amin, sa cybercrime. Ako mismo, nagdemanda ako Nagdemanda ako sa Pangasinan sa mga gumagamit ng pangalan ko, ng boses ko. It's identity theft. Ang kaso pa nito ay hindi lamang identity theft, no, pati estafa pa dahil ang dami niyang hiningan. So yun ang mga sinasabi ko. Pag-ingatan po natin, huwag tayo basta-basta kaagad maniniwala. Samantala, may payo naman ang dating Press Secretary na Marcos Jr. sa mga Pilipino sa drug issue na nauugnay na naman sa punong ehekutibo. Lalo pat karapatan ng taong bayan na malaman ang estado ng kalusugan ng isang presidente at kung may kakayanan pa ba itong pamunuan ang bansa. Para sa akin to, the next step is to inquire into the state of health of the president. Kasi if we are going to allege a crime and the crime is being committed now, that will require evidence. The evidence that Madam Maharlika is holding is evidence of previous drug use or a previous investigation on an inquiry into drug use. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Yan, attorney, ano masasabi mo doon sa komento ng DILG Secretary? Tama si DILG Secretary, wag dapat talagang paniwalaan ang lahat ng napapanood natin at naririnig. Pero dapat maintindihan din ni Secretary Benher Abalos kasi no less than a former president na may access sa intelligence ang nagsabi na pinakitaan siya ng PDEA ng ebidensya
So, kung ikaw ay nag-iisip kung dapat paniwalaan o hindi, papasok sa isip mo, baka ito yung nakita nga ni Presidente. Diba? Una-una yan. Pangalawa nga, bakit yung denial parang mali eh? Yung denial, ginagamit na wala sa computer system. Wala naman tayong pinag-uusapan na electronic document na kinakailangan nakapasok sa isang computer system. Simple lang yan, papel. At ang papel, madaling ang mapatunayan sa pamamagitan ng original at saka yung tao na meron nagdatoon. No? So, at pangatlo, ang lakas na kasi ng ugong-ugong. So, sabihin natin fake news yan, napakalakas ng ugong-ugong kasi syempre lahat tayo naaabala nga doon sa estado ng pag-iisip ng presidente. Lalo na ngayon na parang nasa aberya na ang buong Pilipinas at may posibilidad na mamamatay ang ating mga kababayan sa isang giyera na hindi natin maintindihan kung anong pinagsimulan. So importante talaga na gaya ng sinabi ni dating Secretary Trixie Angeles na isiwalat kung ano yung estado ng kalusugan at kasama na rin dyan yung mental health ng ating presidente. No? So tama po yan. Lahat po tayo nagiging biktima ng fake news. Ako nga, kahapon lang naging biktima ako ng fake news. Sinabi ko daw na may agreement tungkol sa ayungin. Wala naman. Ang agreement ay tungkol sa kabuuan ng West Philippine Sea. Malinaw po yan. Pero, kahit ano naman ang marinig mo, kung meron ka namang mga iba't ibang basihan, kung paniwalaan o hindi, lalabas at lalabas naman yan. No? So parang nga, matulungan ng taong bayan na magdesisyon kung paniniwalaan nila o hindi itong PIDEA leaks nito, kinakailangan magsalita na ang presidente at kung gusto niyang makumbinse ang taong bayan, lalong-lalo na sa panahon na mukhang nalalagay ang aberya sa buhay ng mga Pilipino, magpa-drug test na. Dahil ang siyensya naman hindi magsisinungaling. Attorney, mali ho ba na i-post ng mga mainstream media, gamitin itong unverified documents o nila doon sa kanilang mga platforms para maipaalam sa publiko? Dahil may ilan nga pong nag-post nito, parang nasindak at na dinilit. Ano ho ba yung tama ho ba dyan? Anong masasabi ninyo? Well, kapag sinabi mo na katotohanan na ito, mali yan. Pero kapag sinabi mo na di umano, may ganitong dokumento, yun na yun. Yun na yung caveat. No? Di umano. Hindi natin sinasabi na authentic na yan. Pero kapag papel nga lang ang pinag-uusapan, napakadali po ng authentication process. Siyempre, ang batayan natin, no, dapat merong utter disregard for the truth para magkaroon ng pananagutan, no, sa libel. Now, meron bang utter disregard for the truth kapag sinabi mo na di umano ay may ganitong dokumento? Okay? At nais mo lang naman marinig kung ano nga ang panig ng kabila. Pero nga, iba rin ang konteksto ng mga pangyayari ngayon kasi no less than a former president na may access to intelligence ang nauna nang nagsalita. So yan po yung konteksto na dapat nating ikonsidera para bumuo tayo ng ating paninindigan tungkol sa mga dokumento ito. Ayan. Attorney, dito sa pangyayaring ito, alam natin maraming mga supporter si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So once na nabanggit niya yon, may possibility talaga na lalo pang magduda yung mga naniniwala kay Pangulong Duterte dito sa kasalukuyang administrasyon, lalo na dito kay Pangulong Bongbong Marcos, nung narinig nila yung issue na gumagamit daw ng illegal na droga ang presidente. Si Maharlika din, may sariling following din yan. So kumbaga, maraming mga taong bayan, lalo na yung mga naniniwala kay Maharlika, kay Pangulong Rodrigo Duterte, na merong agam-agam dito. So hindi dapat ito ipagkibit-balikat ng ating Pangulo kasi hindi lang naman ito isang tao ang nagdududa. Marami na ito possible. So kailangan na niyang sagutin ito. At mas maganda nga kung siya'y naniniwala na talagang hindi siya gumagamit ng droga, pwede niyang ipahiya itong dalawang personalidad na ito na nagsasabi sa kanya sa pamamagitan nga nung sinabi niyo po na magpa-drug test na. Pero mas maganda yung parang Big Brother style attorney na meron talagang camera mula sa pagkuha ng specimen hanggang sa pagsuri, hanggang sa paglabas ng mismong resulta para fair talaga, fair and square
At kung gusto niyang ipahiyain yung dalawang personalidad na yun, di ba mas maganda, attorney? Well, sa akin kasi, ang isang bagay ay kapanipaniwala kung ito ay credible at kung ito'y nanggaling sa isang credible source. Ang problema, hindi mo naman po pwede sabihing marites lang ang isang dating presidente. Kasi alam mo, pati ang Korte Suprema, doon sa issue na kung meron bang sapat na batayan ang pag-i-impose ng martial law, tinatanggap na wala ng ibang tao sa Pilipinas na may access sa intelligence kung hindi ang presidente lamang. So kung ganyan kadami ang access sa intel information ng isang presidente, paano mo sasabihin na hindi credible ang pinanggalingan ng isang aligasyon? Pero siyempre, miski credible ang isang aligasyon, hindi pa rin niya napapatunayan. Ang dapat lang natin alalahanin, dalawang hukuman natin. Court of Public Opinion, Court of Law. Court of Law, kung nais natin silang mapanagot, magkaroon ng kaparusahan sa paggamit ng droga, pero Court of Public Opinion, kung ang issue lamang ay yung kakayahan na manatili sa kanyang pwesto dahil nga baka ang mga desisyon ay ginagawa sa mga panahon na hindi ang tamang pag-iisip. Attorney, kung sakalin pong itong mga dokumento, itong mga ebidensya umano ay totoo, mag-ground po ba ito o magiging batayan ho ba itong ma-impeach yung panawagan niya ng ilan ng Pangulong Bongbong Marcos? At kung itutuloy man yung impeachment, sa Kongreso magsisimula yan, napakaraming kaalyado ng Pangulo. Well, unang tanong, ito ba impeachable? Siyempre, ito ay betrayal of public trust. Kasi ang pinaka-importanting katungkulan ng presidente, magpatupad ng batas. Paano niya mapapatupad ng batas kung siya mismo ay lumalabag sa batas? At siyempre, yung paggamit ng pinagbabawal na droga ay isang krimen na dapat nga ay sinusupil ng ating presidente. Totoo yan. Ang impeachment ay isang political process. Pero ano bang nalaman natin sa ating kasaysayan? Ang impeachment, minsan gumagana, minsan hindi. Huwag natin kalimutan na yung panahon ni dating Presidente Estrada, abay solid majority rin yan. Mas matindi pa ang popularidad ni dating Presidente Estrada kung ikukumpara mo ngayon sa popularidad ni Presidente BBM dahil siya ay isang artista. Pero anong nangyari? Abay, hindi nila akalain na bagamat napakalakas ng kanilang hawak sa Kamara, abay, umusad din ang proseso ng impeachment. Bakit? Kasi meron din namang kahihiyan yung mga congressman na yan. Kahit marami sa atin at tingin natin sa kanila, hindi kanais-nais na mga individual, eventually, magaling ang pulso ng mga politiko. Pupunta yan doon sa magiging winner, kumbaga. At kung alam nila na palubog na ang isang leader, hindi para kampihan pa nila yan. Kung hindi sila susuporta sa impeachment, kasi ang assessment nila, tatagal pa. Siyempre, ang kongresista, ang inisip lang niya saan ako makakakuha ng proyekto. No? So, susuporta siya doon sa makakabigay sa kanya ng proyekto. At hindi mo naman sila masisisi, no? Dahil ganyan sila nananalo ng eleksyon. Pero pag nakita nila na talagang wala ng pag-asang magtagal sa pwesto, gaya ng nangyari kay Presidente Erap, susuporta rin yan sa impeachment. Yan yung una. Pero ang pangalawa, hindi naman sa ating kasaysayan natanggal ang dalawang proseso, ang dalawang presidente sa pamamagitan lamang ng impeachment. Hindi naman natin tinanggal ang ama ni PBBM sa pamamagitan ng impeachment. At hindi rin natanggal si Presidente Estrada sa pamamagitan ng impeachment. Hindi nga nagtuloy, hindi natapos ang trial ni Presidente Estrada, and yet siya ay napilitan ng bumaba sa pwesto. At yan ang naging desisyon nga ng Korte Suprema nung nagdesisyon si Chief Justice Davide na i-administer ang oath of office kay dating Vice President at naging Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. So hindi lamang sa impeachment natatanggal ang presidente na nawala na ng tiwala ang taong bayan. Yan ang legal na proseso. Pero legal din kapag ang soberenyang taong bayan ay nagdesisyon, tama na, sobra na. At meron na tayong dalawang president dito. Yung pagtanggal sa amas mismo ni PBBM at yung pagkakatanggal din ni dating Presidente Erap Estrada.
At kung Attorney, ito ay mangyayari kung hanggang sa kasalukuyan ay gumagamit pa rin. Pero ito, 2012, halimbawa, pagpalagay, sasabihin niya na, ay 2012 pa yan, nagbagong buhay na ako, wala na ako dyan. So, pwede pa rin makabawi, Attorney? Well, may posibilidad. Pero pag naman nangyari yan, na umamin siya, ang tanong naman, sabi mo, I will not dignify that with the response. Tapos, o pala, na at some point in your life, gumamit ka. So, ibang dahilan din yan para mawala ng tiwala ang taong bayan sa presidente. Kasi bakit siya nagsinungaling nung una? Technically, wala siyang sinabi na hindi ako gumamit ng droga. Pero pag sinabi mong, I will not dignify that with a response, ano ibig sabihin yan? That's so ridiculous na hindi ko dapat sagutin. Pero alam mo, ang mga Pilipino, mapagpatawad. O, di ba? Yung Hello Garci, nagsabi si GMA, I am sorry. Pero siyempre, iba naman yung GMA, no? Pandaraya, di umano yung nangyari doon. I am sorry, no? Pero ito kasi, ang hirap kasi sa droga. Bagamat lahat tayo umaasa na po pwedeng ma-rehabilitate sa mata. Hindi mo alam talaga kung completely rehabilitated. Lalong-lalo na yung pulburon. Kaya mahal yan. Iba ang trip daw niya. Hindi ko alam. Hindi ko pa na ever naman nasubukan ang pulburon na yan. No? Pero iba raw ang trip na yan. At bagamat ito'y hindi nakakasira sa utak, gaya ng shabu, kasi ang shabu ay chemicals. No? Ang problema rito, it is so addictive. Napakahirap talagang alisin sa utak. Yan ay katotohanan. No? At kaya nga, kapag umamin na minsan yung naggamit, siyempre, pwedeng patawarin ng Pilipino at meron na rin tayong president dyan, si PGMA. Pero ang tanong is, talaga bang wala? Yan. Kung maalala natin na attorney, ang una rin na nagparinig nito maliban sa pahayag ni Pangulo. Pahayag kasi ni Pangulo nung unang yung kampanya pa, meron na siyang nabanggit, no, na gumagamit. Pero hindi niya direkta na sinabi yung pangalan. Later on na, naging presidente na. Ang isa sa mga naalala ko na ginamit itong issue na ito sa pangangampanya, si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Kung maalala mo, attorney, di ba? Na nagdadala pa siya ng isang soft drinks sa kanyang kampanya, nagdadala pa ng vaccine kasi ginagaya pa yung bibig ng nooy dating Senador BBM, attorney. Well, alam mo kasi si Rowena Guanzon, nakasama ko rin yan sa faculty ng UP Law. Yan kasi isang Ilongga. At yan ay may kaya din ng Ilongga. So kumbaga, yung social circle ng panahon ng martial law, in siya. So alam niya yung mundo na ginalawan ni PBBM at kaidaran din niya. Hindi lang naman si Rowena Guanzon na nagsabi niyan, yung dating senadora na Nikki Cosseteng din. Altas yan. Kaidaran din ni Presidente. Pareho sila inikutan ng mga discos nung sila ay mga kabataan. No? So yun din ang sinasabi nila. No? Kaya nga napakahirap na i-dismiss itong mga dokumentong ito na bilang fake news kasi hindi lang naman ito ang basihan doon sa paratang. Uulitin ko po ha, wala pang napapatunayan. Huwag niyong isipin na talagang gumagamit ng droga ang ating Presidente. Hindi pa po sapat yan kung ang pagbabasihan ay ang dokumento lamang. Pero pati po sa hukuman, lahat ng bagay-bagay na mapapatunayan ay titignan ng hukuman. Bakit parang by way of general reputation, napakadami na naniniwala na talagang gumamot at some point in time? At siyempre, kapag merong general reputation na gumamit nung nakaraan, wala namang basihan para sabihin na baka hindi na nagpapatuloy yan. So, ulitin ko po ha, wala pa pong nagsasabi na napatunayan na gumagamit ang droga ang Presidente. Nagdadasal po ako na sana hindi. Dahil sa mga panahon ngayon na ang issue ay giyera at buhay ng mga Pilipino, naku po, kapag siya'y nasa influence ng droga, kawawa po ang mamamatay na Pilipino. Pero, huwag nyo rin sisihin ang ilang mga kababayan kung meron silang propensity na maniwala. Kasi hindi lang naman po yung dokumento ni Maharlika ang pagbabatayan nila. Kasama na po yung general reputation na pati po sa
hukuman ay hindi naman po natin pwedeng baliwalain. Attorney, madagdag ko lang dahil nabanggit mo na kung umamin man ang Pangulo na siya'y gumagamit nga ng illegal na droga, papaano niya magagampanan yung kanyang tungkulin laban sa illegal na droga, tulad ng war on drugs? Ito ba yung nagiging dahilan kung bakit malambot ba tayo sa paglaban sa illegal na droga kumpara noong mga nakaraang administrasyon? Well, ayaw kong sabihin na ito yung dahilan kung bakit ibang approach. Kasi in fairness, napakadami rin nilang nahuhuling mga droga. Kung maalala mo, no, dito lang sa administrasyon ng PBBM, nagkaroon ng paghuli ng halos 1 toneladang shabu. So, meron namang nagaganap, no, in fairness. No? Kaya nga hindi yung pwedeng sabihin na ako'y naninira lang. No? Dahil totoo naman po na hindi naman sila nagpapabaya laban dito sa droga din. Lalong-lalo na doon sa paghuli ng mga shabu. Pero ang katotohanan niyan, ang tao na nagsasabing I hate drugs, talaga namang nagpaparating na kanyang paninindigan na talagang hindi siya papayag na masira ang republika ng mga narco-politician. So yun lang ang pagkakaiba. Pero wag naman natin kalimutan na yung mga naganap din, no? Yung mga na-achieve din ng PBBM administration dahil sa totoo, marami talaga silang mga nahuli, lalong-lalo na shabu.